Yan. Sige pa, muli pa, palakpakan natin ang Lord at pwede tayong maupo muna. Come on. Yan, welcome po. Guys, marami pa tayong upuan sa unahan dahil umalis yung mga kids. Upuan sa unahan po tayo. Come on, come on. Let's occupy. Settle down na po tayo. Settle down na po tayo. Yan. Napakabuti ng ating Diyos. Sabihin nyo nga, napakabuti ng ating Diyos. Sobrang bait ni Lord, di ba? Amen. Sino naranasan niya na napakabait ni Lord sa buhay niya? Taas ang kamay. Yung ang bait-bait ni Lord. Yan, grabe ano. So, welcome po. Ako po sa mga nanonood online, welcome po. Ako po muli, si Pastor Fini Plata. Ako po ang senior pastor at nangungunang tagapaglingkod dito sa lugar na ito, sa JA1 Mata sa Kahoy. Sa ating online viewers, don't forget to like, to share, and to subscribe sa YouTube. At sa mga hashtag Team Replay, welcome na welcome po kayo. I-share nyo po ang video na ito, i-share nyo kung saan sa ang chat groups, at alam ko mabe-bless ang bawat isa. And sa mga nandito naman, welcome din sa bawat isa. Alam ko nagbatian na kayo, kaya masaya na po tayo ngayon. Amen. Amen po ba? Sino pong hindi pa nakain? Aba? Gutom na ang asawa ko. Pa-food panda ka, mayaman tayo. Yan. Corny ko. Okay po. So, ang ating pong theme ay, sa February ay teamwork. Sabihin nyo nga po, teamwork. So, by the word team at work, isang grupo na nakilos. At kung mapapansin nyo yung logo, tingnan nyo yung logo sa TV. Yung team, iba't iba po yung style of font niyan. Iba't iba itsura niyan. Ibig sabihin po, kahit magkakaiba tayo, kahit magkakaiba ugali, ang kinalakhan, at least pwede pa rin tayong magkaisa at magkaroon ng sama-sama. Amen po ba? So, let's all stand up muna and let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go! He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our culture. Hey, wag niyo sabihin to. Dapat galing sa puso, nalabas sa bibig, kasi makapangyarihan ang salita ng Diyos. Mangyayari to sa inyo. And let's declare our culture. 1, 2, 3, go! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Muli pa palakpakan natin ang Lord at pwede na kayong maupo. Come on. So last week po, I am so blessed. Ako po in-invite na mag-speak sa JA1 Libho. At nakakatuwa po ang ginawa ng Lord sa ating church, sa Libho, sa Batangas City. At talaga pong nung araw na yon, biglang nagpuno yung church. Nang hiram pa ng napakaraming upuan sa barangay kasi bigla ang dating ng tao sa church. And I believe, susunod na tayo. Amen. Okay, susunod na tayo doon. At nakakatuwa kasi ang dami ring first time nung sa Libho. At alam ko, meron tayo ngayon. Okay, tanungin ko, sino po ang sa kauna-unang pagkakataon ay nakapunta sa ating lugar, sa ating Sunday service? Pwede po bang tumayo? Come on, pwede po bang tumayo? Hindi po namin kayo sasaktan, papaluin. Yeah, welcome bro! Palakpakan naman natin ang Lord. Sino pa? Meron pa bang first time? Sige, tayo ikaw. Yan. Nanay Dalia. Well, palakpakan naman natin ang Lord sa buhay nila. Welcome na welcome kayo. Pwede bang apiran nyo yung katabi nyo? Sino nag-invite sa inyo? Sino nag-invite? Okay, very good. Okay, welcome na welcome kayo din eh. Huwag kayong magtaka kung bakit magandang lalaki ang pastor. Natural po iyon. At huwag kayong magtaka kung bakit mga pogi at magaganda ang nandito sa church. Dahil may pasok si Jello, kaya lahat ay pogi. Nanonood ba siya? Okay. Okay, dikit-dikit. Teamwork. Sabi nyo nga, teamwork.
Pastora Rocky, baka makapag-produce ng water. Thank you. So, naalala ko lang, may kwento lang ako. Meron isang youth event dati sa Batangas. At ako'y kabataan pa nun. Yung nag-teach about sa kahalagahan ng, sabi siya, magagandang lalaki ang mga nandito. Kahalagahan ng mag-win, magdala ng maraming tao sa Lord. Nung huli niya, may pinakita siyang video na isang magkaibigan. Ngayon, yung magkaibigan na yon, ang isa ay may relasyon sa Lord, isa ay born again, yung isa ay walang relasyon sa Lord. Yung isa ay napunta sa church, yung isa, hindi. Ngayon, namatay sila pareho. So, dahil yung isa ay may relasyon sa Lord, siya ay napunta sa langit. At dahil yung isa ay walang relasyon sa Lord, siya ay nanatili sa impyerno. Napunta sa impyerno. Ngayon, parang pinakita sa video, na hirap yung kaluluwa ng kaibigan na yon. At siya ay hindi naman, parang galit na galit dun sa isa niyang kaibigan. Kasi, sabi niya, kilala mo pala si Jesus. Kilala mo pala ang tagapagligtas. Lagi kitang kasama sa school, sa SM, sa mall, sa barkadahan, kasama kita. At sabay tayong nawala sa mundo. Pero hindi mo man lang shinare si Jesus sa akin. So asa na ako ngayon, nasa impyerno, nagdudusa. Ikaw nasa langit. At yung kaibigan niya nasa langit, sising-sisi. Bakit hindi ko na-share si Jesus sa iyo? Sana'y kasama mo ngayon si Kristo. At pagkatapos ng pinlay yung video, yung mga kabataan, yung mga tao ay tinawag, pumunta sa una at nag-iyakan. Nagkaroon sila ng apoy para i-share si Jesus sa maraming tao. Ako naman, nung time na yon, ay nasa likod. At nung pinakikinggan ko yon, walang talab sa akin. Sip ko nun, bakit walang talab sa akin? Wala akong pakialam kung ang aking mga kabarkada noon, kasi nung panahon pong yun, ako po ay pa-attend lang. Ako po ay lululili. Ano kayo sabihin ng lululili? Pag Sunday, lulubog lilitaw. Ako ay ang kalahating katawan ay na kay Lord at ang kalahating katawan ay na kay Satanas. Ibig sabihin, mag-church ako pag Sunday, pero pag hindi na Sunday, pagkatapos namin sa school, babarik kami ng mga barkada ko. Pagkatapos minsan sa school, manchichicks kami ng mga kaibigan ko. Tingnan mo katabi mo. Sabihin mo, huy! Huy! At wala akong pakialam kung, walang talab sa akin. Kung maraming tao ang napunta sa impyerno, walang talab sa akin. At wala akong pakialam. Bago tayo mag-dig deeper sa teamwork, shinare ni Pastor Aldrin last week. Napakabuti ng Lord kay Pastor Aldrin. Pinakagawang teaching, napaka-anointed niya. Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay niya. Pinaunawa sa atin ng Lord na ikaw ay parte ng church. Ikaw ay part dito. Isa nga sa culture natin ay I am in partnership with Christ. At mahalaga ka sobra. Oo, ikaw. Tingnan mo katabi mo. Sabihin mo, mahalaga ka dito sa church. Sobra. Sabihin mo, sobra. Bago natin maintindihan na tayo ay mahalaga, tayo importante sa church, kailangan muna nating makita at ma-fully maintindihan kung ano ba yung bagay na usually wala tayo. Minsan sasabihin mo, nasa akin na lahat. May bebe na ako, may pera ako, pero may kulang sa'yo. Pinag-usapan natin si Zacchaeus, yung maliit na taong umakyat sa puno. Pinakahuli niya sinabi sa Luke 10 verse 19. Sinabi ni Jesus dito, Luke 10 verses 19, sabi doon, For the Son of Man has come to seek and to save that which are lost. Sa Tagalog, pumunta dito ang anak ng tao para iligtas ang mga naliligaw.
Mga naliligaw, ibig sabihin mga wala pang relasyon kay Jesus. Hindi pa tinatanggap si Jesus at hindi pa nabubuhay kasama si Jesus. So, tinawag ka. Ano yung wala sa atin? Simpatsya. Ang title po ng i-share ko ay Sympathy over Apathy. Sa Tagalog, simpatsya higit sa kawalan ng pakialam. Pag sinabing apathy, wala akong pakialam. Let's pray. Tayo po ay makiayon, lumukot pumikit sa prayer na ito. Lord, buksan mo ang puso namin upang magkaroon pa kami ng simpatsya sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Yes, maraming challenges, struggles, maraming pagsubok, pero tulungan niyo kami na mas maranasan ka. Salamat po aming Ama, at Lord, mas maranasan ka namin ngayong hapong ito, umagang ito. In Jesus' name, Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Okay po, tapos po, tanungin ko lang, sino po dito nakapunta na sa Japan? Sa Japan. Sa mga hindi pa nakakapunta sa Japan, kagaya ko, gusto natin pumunta sa Japan, di ba? Sino dito ang gusto makarating sa Japan? Ohayo gozaimasu. Di ba, arigato sa iyo. Michire kurisama na. Dati ba yun? Magagagayong ka doon. Pag landing mo ng aeroplano, dati kayo, ngayon hindi na. Mga ganon. Magagayong kayo, ano? Sa Japan, ang sarap pumunta, di ba? Culture, sarap ng mga pagkain, mga ramen. Tapos pupunta ka sa Tokyo, tatawid ka sa Shibuya Crossing. Tapos maraming anime, di ba? Pinaplano ko nga itinerary namin pagpunta sa Japan this year. Pupunta kami doon sa Naruto Village. Sarap, di ba? Hindi lamang sa Disneyland Tokyo, pati sa Naruto Village. Tas ang ganda ng culture doon. Yan. Good food. At alam nyo po, maganda sa Japan, open sa kahit anong religion. Hindi kagaya sa Middle East, sa Saudi, sa Africa, persecuted ang Christians. Doon, kahit Kristiyano ka, go! Walang problema. Pero may malaking problema sa Japan. Kahit open ang anumang beliefs and religion doon, ang Kristiyano lang doon ay napakababa. Only 1.5%. Sobrang konti ng mga Kristiyano doon. Meron pong isang missionary pastor na galing US na nagtayo ng church doon. At ang kanyang church, may malaking bintana doon sa Shibuya Crossing, sa Tokyo, doon sa maraming natawid. At nung ini-interview siya, tinanong siya, bakit open na open naman sa Japan, bakit kokonti ang Kristiyano dito? Ibang usapan na yon. Pero ito yung, may sinabi siya na ito yung tumatak sa akin. Hindi daw niya masyadong ma-enjoy ang Japan. Kasi maglalakad siya sa crossing. Bibili siya ng ramen. I-enjoy niya ang culture. Pero laging nasa isip niya, I imagine those people that they will spend eternity without Jesus. Na-imagine niya yung mga nakakasalubong niya, yung mga Japanese people, na yung taong yon ay habang buhay na hindi makakasama si Jesus. Na kung sila'y makuha dito sa mundo, mawala dito sa mundo, sa kabilang buhay, hindi nila kasama si Jesus. Contrary ng alam natin ng mga Pilipino, na basta mamatay ka, palangit ka, hindi po yun tunay. Pansin nyo, pag may burol, pag may libing, laging sinasabi, ang bait-bait ni ganito, ni ganyan. Tapos alam ng tao, nasa langit yun, hindi po. Sabi sa Biblia, hanggat hindi mo tinatanggap si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka makakarating sa kaharian niya. Imagine mo yung nakakasalubong mo dyan sa bayan. Pag mamamalengke ka, yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, nakamaritesan mo, yung kaklase mo, naka-cheating mo kapag may exam. Yung kachat mo, yung kaibigan mo, yung magulang mo, yung mga nakakasalubong mo, imagine mo, wala silang relasyon kay Jesus at sila ay hindi pupuntang langit. Ni-imagine mo na ikaw, pagdating ng panahon, nasa langit ka, samantalang yung
kasama mo ay hindi. Di ka ang hirap, para sa, ito na-imagine ko ha, ang hirap, halimbawa nagyakag kayo, tayo mag-samgyup, mag-milk tea. Sarap ng prito nyo ng samgyup, kakain kayo. Tapos makikita mo, ang sarap din ng usapan nyo, nakain din ng samgyup yung kaibigan mo, pero biglang papasok sa isip mo, naku, na-imagine mo nasusunog ito sa impyerno. Wala tong relasyon kay Jesus. Mabigat. At sa tunay, mahirap mag-share. Gets kita. Taas ang kamay ng aminin niya, Pastor, ang hirap namang i-share si Jesus. Taas ang kamay. Kukunti lang. Gets ko po, dahil po ako yung nagpa-part-time na professor sa BSU. Sa mga estudyante at sa faculty ko na lang. Marami po akong LGBT na co-faculty. At alam nyo mga imika ng mga extreme na LGBT. Sobrang green. Ay talagang mapapangiti ka na lang. Ang hirap talaga. Ang tanong, mahirap ka nga. Tanungin mo katabi mo, tanong mo kung mahirap nga. Mahirap ka nga. Sa tunay, hindi naman mahirap eh. Lalo na sa Pilipinas. Ito lang ang meron. Next nga. Kulang lang tayo sa simpatsya. Hindi ko po sinasabi kang wala kang simpatsya sa iyong magulang na madala mo sa church. Hindi ko sinasabing hindi ka naaawa, wala kang simpatsya sa mga kaibigan mo na masama mo sa A-group. Ang sabi ko lang ay kulang. Bilang professor, nung ako'y nag-start, nahihiya pa ako na ganon. Pakita na ako'y Christian. Pero sinanay ko sarili ko, kinapalang ko mukha ko, na okay, let's start. Lalo ngayon, bagong SEM. Okay, pagpasok ko'y good morning class. Good morning, sir. Okay, let's stand up. Kapala ng mukha. Sila yung, taka ba tayo tatayo? Let's stand up and let's pray. Mga iba't ibang religion, belief ang mga yon. Let's all stand up, let's pray. Lord, in Jesus' name, amen. Papakilala ko, ako po engineer, I'm an engineer, I'm graduate dito, and I'm also a full-time pastor of Jesus United One Church. Sila, wow, ganun. Sa faculty namin, ako'y kilala na rin bilang pastor. At biyaya ng Lord, marami sa kanila nagyayakag na ng Bible study. Bakit? Kasi kinapalang ko mukha ko. Sampalin mo nga yung katabi mo. Tingnan mo kung makapal ang mukha. Kasi sa tunay, kaya ako nagtuturo doon para lang sila ay makakilala sa Lord. Naging estudyante ko po isang SK chairman dito sa Kahoy. So may kalooban ng Lord doon. May estudyante ako na-attend na dito at alam ko marami pang tao, estudyante na makaka-attend dito. Kasi kinakapalan ang mukha. Kung makapal ang mukha mo na i-chat na hindi mo kakilala, kapalirin mo mukha mo na i-share si Jesus dun sa hindi mo kakilala. Amen. Pero dapat, punong-puno tayo ng simpatsya. Sabi nyo nga, simpatsya. Meron po akong 3 points kung paano punuin ang sarili ng simpatsya. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Number 1 po, number 1. We must be, basahin po natin, 1, 2, 3, go. People focus, Jesus-centered. Ano po yung ibig sabihin niyan? Dapat nakafocus sa ibang tao at nakasentro ang buhay kay hindi nakafocus sa emotions. Nasaktan ako. Pinagsabihan ako ng aking A-group leader. Hindi na ako attend sa church. Kung nanonood ka, para sa ito. Hindi ako nagpapatama sa inyo dun sa nanonood. At hindi nakasentro ang buhay sa sarili. Di ka, may kilala ka kayong tao na ang buhay niya ay nakasentro sa sarili niya. May kilala kayong tao? Na ano, yung lagi ng tungkol sa kanya, yung pag nagkikwentuhan yung nagkikwentong isa, bigla siya sasabat, ay ako nga, yun.
Parang nagkikwento yung isa, nakawawa, alam nyo, may problema ako sa aking anak. Ganito, tas siya'y sasabat, ay ako nga din ang aking anak. Parang tungkol na lang sa'yo lahat. Parang ang center ng gravity ng earth ay sa iyo. Nakasentro ang mundo sa kanya. Na dapat tungkol sa kanya. Dapat ang ating buhay, Fini, nasa gitna. Career, calling, ministry, finances, asawa, hindi nakaguhit kay Fini. Kundi si Jesus ang nasa gitna at nakaikot at doon nakapalibot. Para tayo ay mapuno ng simpatsya, dapat ikaw ay nakafocus sa ibang tao at nakasentro kay Jesus. Amen po ba? Amen. At matagal-tagal to bago mangyari to. Lalo na sa mga bago. Sa church, sinasabi ko dati, masasaktan ka. Di ka pansin nyo? Sino po dito yung matagal-tagal na natin dito? Lagi ko sinasabi, dito sa church, masasaktan ka. Oo nga naman, masasaktan ka dito. Bakit? Ba't ka masasaktan? Hindi nagwalis, madudulas ka. Hindi naman. Pero hindi ko na masyado sasabihin yon. Ang sinasabi ko ngayon, sa church, hindi ka masasaktan. Sa church, makakakita ka ng pamilya. Di ba? Ang magkakapatid nag-aaway. Pero sa huli, magkapatid pa rin yan. Sa church, hindi ka masasaktan. Sa church, makakakita ka ng pamilya. Sa mundo, hindi ka makukumpleto. Sa church, makukumpleto ka dahil ni Jesus. The more natitingin ka sa ibang tao, the more natitingin ka sa kachat mo, the more natitingin ka, maghahanap ka sa ibang tao na mapupuno sa iyo, hindi ka mapupuno. Pero dito sa church, makukumpleto ka, mapupuno ka. The more natitingin ka sa emotions, Pastor, need kong magka-jowa, need kong magka-pera, need kong magka-ganito, busy ako, every Sunday na lang busy. Mas kung doon ka titingin, ay mas lalala yan. Pero kahit may problema ka, nakatingin ka sa Lord. Kahit may sitwasyon ka, nakatingin ka sa Lord. Kahit kay pinagdadaanan ka, nakasentro ka kay Jesus, pansin mo, sabi nga ni Dom, hindi mo napapansin, bigla na lamang nasosolve ang problema mo. Kasi hindi ka nakatingin sa problema mo, nakatingin ka kay Jesus. Pastor, kapag naayos ang problema ko, saka ako mag-aalaga. Pastor, kapag di na ako busy. Pastor, kapag yumaman na ako. Pastor, kapag nabayaran ko ng utang ko. Pastor, kapag ganito, kapag ganyan, saka. Sabihin nyo nga, saka. Kailan pa? Pag sinasabi natin yung pastor kapag saka, saan tayo nakatingin? Sa ating sarili. Quick story, si Joseph. Sino po nakakilala kay Joseph? Joseph the Dreamer. Asa ka man? Si Joseph the Dreamer, quick story, nung siya'y bata, siya ay tinapo ng kanyang 10 kapatid sa balon. Dahil naiinggit. Tapos nung may dumaang mga dayuhan, pinagbili si Joseph. So si Joseph ay nasa malayong bansa. Siya ay pinahirapan, siya ay pinagkatiwalaan pero finrame up, siya ay nakulong, siya ay iniwan, siya ay nasaktan. So ang daming pangit na nangyari kay Joseph. At bigla na lamang siyang na-promote, siya ang naging pangalawang pinakamataas sa bansang Egypt. Sabihin nyo nga, Egypt. Siya ang gobernador ng Egypt, siya may hawak na lahat. At nagkaroon ng 7 taong taggutom sa bansang yon, na mga ibang bansa ay napunta sa bansa ng Egypt para bumili ng pagkain. So sa madalit sabi, siya ay nasaktan kasi yung kanyang mga kapatid ay siya ay iniwan. Ngayong si Joseph ay mataas ang posisyon, nakita niya mga kapatid niya, nabili ng pagkain kasi tuyot. Hindi siya na-recognize sa mga kapatid niya. To cut the story short, pinahirapan, ang dami pang pinagawa. Pero sa huli, nagpakita ako to si Joseph, yung inyong sinaktan, yung inyong pinabayaan. Nagkaroon sila ng reconciliation. Pero, sa dami na naranasan ni Joseph, natakot yung mga kapatid.
Nung namatay na ang ama nila, si Jacob, sabi ng mga kapatid, baka bumawi sa atin si Joseph sa ginawa niyang pangit sa atin. Tanong ko, sino po dito may pinagdadaanan? Taas ang kamay. Sino dito walang pinagdadaanan? Taas ang kamay. Wow. Sino dito ayaw tumaas ang kamay? Ulitin ko, as a sign of humility, sino po ang may pinagdadaanan? Taas ang kamay. So, sabi sa Genesis 50 verse 20, sabi doon, masama nga ang, sabi ni Joseph sa mga kapatid niya, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. Ulitin ko ha, masama nga ang ginawa nyo sa akin, ngunit ihinayaan, ipinahintulot iyon ng Diyos para sa, walang nasunod. Para sa, at dahil do'y naligtas ang marami ngayon. Sa mga tumaas ang kamay, baka kaya hinahayaan ng Lord dyan sa buhay mo para sa dulo ay maraming maligtas na tao. The more na nakafocus ka kay Jesus, the more na hindi mo napapansin na kahit may pinagdadaanan, may problema, nasosolve na. At the more ka nakafocus kay Jesus, at di ka nakafocus sa pinagdadaanan, sa sitwasyon, sa away, sa problema, at naglilingkod ka, pansin mo ang blessings, nandyan na. Si Joseph, pangit ang ginawa ng tao, ng mga kapatid, nung kanyang dating boss kay Joseph. Pero hinayaan ng Diyos para siya ay magamit, yumaman, para makatulong sa maraming tao. Baka gayon din ang magagawin sa iyo, kaya hinahayaan yan. Kaya yung katabi mo, i-shake hands mo at i-congratulate mo. Sabihin mo, congratulations. Pagyayamanin ka ng Lord. Testimony po ang aking ina, ang ating ina, si Pastora Medi, yung aking mother. Sa tunay ko, ano lang yung nakikita nyo sa amin, malaking negosyo, may bagong warehouse, maraming client. Bago po kami nakarating dun sa ganung posisyon sa aming negosyo, ilang taong kaming milyon ng utang, ang dami namin kinakabitan, tinataguan, hindi nagbabayad, ang dami naming utang, loan, binabayaran, nakasangla ganito, nakasangla ganyan. Ang dami problema ng kumpanya. Pero hinayaan ng Diyos na nakatayo. And then one time, ang mami ay tinawag ng Lord. Siya ay nakapaghawak ng mga life group. Merong siyang pinag-pray na isang pamilya sa Ibaan at naging life group niya ang bawat isa. At siya, dati sa loob ng maraming taon sa JA1, siya ay Zimbabwe. Alam niyo po Zimbabwe? Sisimba, uuwi. Pupunta sa church, makikinig, uuwi na. Pero hindi nagagamit. Pero siya, one time, biglang nag-lead ng maraming tao. At nung siya'y naging life group leader, marami pang dumating na tao sa church at siya ay nakapaghawak din ng halos 100 members sa kanyang life group. Kumbaga, siya ay siya ay nagpagamit sa Lord. Nung siya ay ginamit ng Lord, bigla na lamang, wala na kaming utang, nabayaran ang lahat na naisangla naming ari-arian, yung aming warehouse na natutumba na ang mga bubong ay pinapatayo na namin ngayon, all for the glory of God. Yung mga dati naming architects, mga kliyente na nagtatago sa amin, bumalik sa amin at nagpapagawa ng napakaraming project. Maraming housing, yung mga gaya ng mga Camellia, yung mga housing subdivision na kami ang kinukuhang supplier, amen? At naging kliyente din kami ng SMDC,
yung SM, yung mga kondo sa Manila. Palakpakan natin ang Lord. Ano po yung point ko? Simula nung naghawak ang aking ina, sunod-sunod ang pagpapala. Sabihin mo sa katabi mo, baka gayon din ang kailangan mong gawin. Sabihin mo doon sa isang mong katabi, magpagamit ka kasi. Para solve na lahat ng problema mo. Sabihin mo doon sa isang mong katabi, hindi ka kasi nasimba tuwing Sunday. Magpagamit ka. Lalo na magtatag-init na, magpagamit tayo para mapalta ng aircon natin. Amen. Woo! Sigurado pag ayos ng aircon, mapupuno tayo. Kaya hindi pa tayo masyadong pinupuno ng Lord, babanasin si pastor. Sa gandang lalaki ng bawat tao sa mataas sa kahoy, sa gaganda, bawal banasin. Baka gayon. Amen. So, punuin ang sarili sa pag-focus kay Jesus. Pangalawa, basta humayo. Hayo lang. Sino po dito may ka-date ng Valentine's Day? Ay. Anthony, kamusta ang Hearts Day? Masaya. Sino po dito ang may natanggap nung Hearts Day? Si Gloria. Ay, pastor, may natanggap ako. Pastor, rakit taas ang kamay, may natanggap ka ng Hearts Day. Sino po dito yung may ibinigay? May ibinigay ng Valentine's. Loud and proud si John Rick. Tama yung kuya. Tama yung Gerard. History. Ang Valentine's Day ay nagsimula kay Saint Valentine's. Si Saint Valentine's ay isang martyr, o sabihin niyo martyr. Si Saint Valentine's ay isang Christian nung mga 270 years after ni Jesus. Ngayon, ang naghahari sa Roma noon ay si Emperor Claudius. Ang pinipreach ni Saint Valentine ay mahalin mong iyong asawa. Taas ang kamay na may asawa. Mahalin mo iyong asawa. Sa sobrang nararamdaman ng mga mag-aasawa nun, ang pagmamahal nila sa isa't isa, ang mga lalaki hindi na nalabas ng bahay. At gusto nila sa asawa. At dahil ang mga lalaki ay hindi nalabas ng bahay, wala ng mga sundalo ang mga Romano. Ang kingdom, ang empire ng Rome ay wala ng mga sundalo. So nagalit itong si Claudius. Ano ginawa niya? Lahat ng Kristiyano pinapatay niya. Pinapapatay niya. At inutusan niya, lahat ng lalaki, huwag kayo sa bahay. Lumabas kayo. Magpakalalaki kayo. Pero itong si Saint Valentine, siya kasi parang pastor nun. Siya ay priest. Sabi niya, nag-share pa siya ng love ng Lord. At pinakuha siya ni Emperor Claudius at ipapapatay. At nung moment daw, nung nasa kulungan, at ipapapatay na, alam yung ginawa ni Valentine, shinare pa rin niya si Jesus, dini kay Emperor Claudius. Hanggang siya sa ay mamatay. So yun yung history ng Valentine's Day. Hindi tungkol sa'yo. Tungkol sa pagmamahal ng Lord na kailangang i-share. Itong si Valentine, nahayo, nakilos, napunta sa lugar-lugar. Kinakapalan ng mukha. Sabi sa James 2, verse 17 to 18, so you see, faith by itself isn't enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless. Sa Tagalog, babasahin ko. Wait lang. Wag na pala. Mahirap hanapin sa Santiago dito. Santiago. Wag na. Basta ito. Kung may pananampalataya ka at hindi ka naman nakilos, wala. Wala. One time po, kami po ay galing sa birthdayhan ni na Roslyn, ni na Zayin, pauwi kami dito. Malakas ang ulan. Tapos may nakita kami na doon sa may lipa na isang babae na may mga bag at may hawak na sanggol. Ibig sabihin, yung babaeng yun ay umalis sa kanila. Naglayas o hindi ko alam. Naglayas, pinalayas, iniwan.
Tapos, doon nakaupo doon sa may saradong tindahan at naulan at naiyak. Nakakaawa. Tama? Sino po ditong naawa na taas ang kamay? Sino po ditong naawa na tapos ganito? Ay, nakakaawa naman yung batang yun. Sabay diretsyo. Nakakaawa naman yung pulubing yun. Sabay diretsyo. Sino po ditong naawa at walang ginawa? Taas ang kamay. Pastor, wala nang barya nun eh. Ba't di mo ipag-pray? Ang ginawa po namin doon, tumigil kami, tapos Zayin, ikaw ang bumaba, bigyan mo. Tapos pag-invite mo, ipag-pray mo. Tapos nagbigay din sa Zayin. Sabi daw nung babae, wag po, hindi ko kailangan yan. Pero tinanggap pa rin na, tinanggap pa din. Binigay mo ga? Baka mo binulsa mo. Sala tayo sa kwentong ito. Parang ganun ang pananampalataya na patay. Nananampalataya ka. Na Lord, sana po, mawin ko ang magulang ko, maisama ko sa church. Sa bahay naman ay ang samlang ng ugali at Sabado pa ay nakahiga pa lamang. Sana mawin ko ang papa ko, ang mama ko, pero kung makasagot ka naman ay inam. Sana po, Lord, maisama ko mga kaklase ko sa church. Pero nung nagyakag ang kaklase mo sa kalokohan, ikaw pa ang nangunguna. Lord, nakakaawa yung taong yun, yung pulubing yun. I-bless nyo siya. Pagpalain nyo siya. Ayaw mo naman bumaba at dumukot para bigyan. Ganun po ang pananampalataya na patay. Kaya, humayo ka. Sabihin mo sa sarili mo, humayo ka. Pumunta sa kapitbahay mo, sakalin mo at invite mo sa church. Yung kaibigan mo, invite mo sa church. Ipagawa mo ng assignment, invite mo sa church. The more na nakilos tayo, nagawa tayo, the more na nagkakaroon tayo ng simpatsya. At sa tunay, ang ganyan ay mahirap gawin mag-isa. Kaya nga, ang theme natin ay teamwork. Sabi nyo nga, teamwork. Mas magandang kumilos na may kasama. May team. Si Gloria po, palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ni Gloria. Hoy, binanggit kita, manlibre ka. Ayan po ay, blessed na blessed po ako dahil committed na A-group leader. Napunta talaga sa bahay ni Abby, sa Santol. Ayan, sa tunay, mahirap naman mag-isa. Kaya yan ay may kasamang napunta doon. Sinasamahan siya ni JM. Yeah. Maganda po pag ganyan ay may kasama. Kasi mas effective kung may kasama. Sino po ditong walang kasama? Pag humayo ka, maganda may kasama. Si Jesus nag-utos ng dalawahan. At kapag may kasama ka, may ka-share ka ng compassion, ng sympathy. So, kumilos lang. Lastly po, number 3. Dito na po, maganda. Bumabad ka lagi sa kanyang pag-ibig. Nung sitwasyon po na maran tayong gabi-gabing pinagpe-pray, may gabi-gabing dinideliverance, na hindi na namin alam ang gagawin, alam nyo po, lumapit po ako sa mga leaders ko. Lumapit po ako kay Ninong Ito, kay Chairman Ito, kay Rev Lorna, kay Inay Lorna. Lumapit po ako sa aking bianan, kay Nanay Sonia. Lumapit ako sa aking ina, video call ko. At alam nyo po, dahil hindi ko na nga po alam ang gagawin noon, lumapit po ako sa kanila. At isa lang po ang sinabi nila sa aking apat. Pastor Fini, anak, congratulations. Alam bakit? Kasi yung pinaparanas ng Lord na ganyan, may kakaiba at supernatural na blessing pagkatapos. Congrats! At isa sa natutunan natin as a church noong mga nakaraang linggo ay yung oportunidad na dapat laging bumabad
sa kanyang presensya, at sa kanyang pag-ibig. At nung pinagpe-pray ko po opportunity, yung mga magkakapatid, isa sa pinakamatinding simula ng kalayaan nila ay nung ipinaranas ko sa bawat isa ang pag-ibig at presensya ng ating Diyos. And I cannot tell you enough kung gaano ka-importante at kung gaano makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya pala ganito, next, ang kalayaan ay laging mararanasan sa pagbabad sa pag-ibig niya. Kung ikaw ay alipin ng kasalanan, bumabad ka lang sa pag-ibig niya. Kung ikaw ay alipin ng utang, bumabad ka lang sa pag-ibig niya. Kung ikaw ay alipin ng kahit ano, bumabad ka lang sa pag-ibig niya. Prayer works. Sabihin nyo nga, prayer works. Kung mas babad ka sa social media, sa TikTok, sa online games, sobrang babad mo doon, hindi ka lalaya. Prayer works. Every Wednesday, nababad tayo dito. Napansin ko yung kaaway natin ang mundo. Kaaway natin sa atensyon. Yung attention na binibigay na social media, ng balita sa TV, ng marites ng mundo. Kaaway natin yon. Kaya the more dapat tayong mas magbabad sa pag-ibig niya. Every Wednesday, Pastor, ako'y may assignment, maglalaba o gawain bahay, bisa ako. Make time. May masasabi, Pastor, hindi ko naman feel na mag-pray ako. Oo, sa simula, hindi mo feel mag-pray. Pero the more ka nababad, the more mo mas mafe-feel. Pastor, hirap akong bumabad sa pag-ibig niya kasi lamon-lamon ako ng takot, ng insecurities, ng excuses, ng red flags. Alam niyo, sasabihin ko sa inyo, meron tayong isa, si V, for years. Tagal na siya dito sa church. Pero babad na babad si V sa insecurities, hindi siya makamove on, sobrang lalim ng hurt niya, ang dami niyang red flags, ang dami niyang excuses, pero alam niyo, inalagaan ko siya sa prayer. Nandyan si Jem, kanyang life group leader, inalagaan sa prayer, at ilang session kami na pinag-pray at dineliverance ko si V. At sabi ko lang sa kanya, anak, mas bumabad ka sa pag-ibig ng Lord. Biyaya po ng Lord ngayon, sobrang gamit na yung batang yon para sa mga kids. At sobrang compassion ang binigay ng Lord para sa mga kids, sa mga anointed kids. Baka may mga A-group leader pa ako dito na hindi nagpe-pray. Na naka-assign ikaw sa araw na yun, hindi ka nagpe-pray. Na may oras ka naman para pumunta dito, ay hindi ka nagpe-pray. I am challenging you, bumabad ka sa pag-ibig ng Lord through prayer. Tuesday mentoring, everyday may prayer tayo. Bumabad ka. Sobrang powerful ng prayer. Testimony po lang. Wednesday ng gabi, nung tutulog na kami, after ng soaking dito, si Sky po ay nagsuka. So normal siyang magsuka kapag may plema, may ubo. And then madaling araw nagising siya, nagsuka uli. So pinag-pray ko, covering. Hanggang sa every 10 minutes nagsusuka siya na wala nang mailabas. Napupo siya, basag. So dehydrated, baka may bacteria o may virus sa tiyan. And kasi may history si Sky ng amoeba, isang kakaibang bacteria. So alauna ng madaling araw, wala pa akong tulog. Since Wednesday hanggang Thursday na madaling araw, wala pa akong tulog. Dinala ko po si Sky sa ospital sa Batangas. Kasi marami kami ka-church, mga dati kong ka-youth, at mga inaanak ko sa kasal na doktor, dun sa BAT-MC. So kahit malayo, doon ko tinakbo. Dinala ko sa ospital, nag-aantay ng tinest ang pupo, hindi siya mapaihi dahil pinapainom ko ng tubig sa yung Pocari.
Sinusuka lang niya. Hindi siya mapaihi. So, tines ang kanyang dugo, tines ang kanyang pupo, stool. So, mga alas 4 ng umaga, dumating po ang aking ama't ina. Sobrang blessed ko. Dahil ang aking ina at ang aking bianan ay mananalangin. Sobrang mananalangin. At nung kami nasa kotse, nag-aantay ng result, tulog si Sky, sabi ko sa aking ina, Ma, tutulog lang po ako, ako'y wala pang tulog talaga. So gising ng aking ina, at tuwing umaga, ang life group ng aking ina, yung kanina kinuwento ko, yung nagkaroon siya maraming life group, nagpe-pray tuwing alas 4 ng madaling araw. So habang nakahiga ako sa likod ng kotse, nasa una ng aking ina, sa Google Meet, nagpe-pray sila. Nung binanggit na nila, ang pamilya ko, si Rocky, ang J1 mataas sa kahoy, mga members lagi nila nagpe-pray. Nung binanggit nun si Sky, habang ako'y nakahiga, medyo gising ang diwa ko nun, biglang may pumasok sa katawan ko na alam ko, kumilos ang banal na Espiritu. Naramdaman ko yung kapangyarihan kapag may ibang tao ang nagpe-pray para sa'yo. Naramdaman ko yun, yung presensya, yung hindi may paliwanag na kilig sa buto. And then napapray ako, tinawag kong pangalan ni Jesus. Ang pangalan ng Diyos na tagapagpagaling, Jehovah Rapha. Binabanggit ko lang, Jehovah Rapha, Jehovah Rapha. And after a few minutes, dumating po yung result ng dugo, ng stool ni Sky. Natatakot kami kasi baka i-confine, kasi nade-dehydrate siya, at talagang walang tanggapin ang tiyan. Kailangan i-dextrose. Nung pagpano ng result, sabi sa akin ng doktor, Sir, bakit ganon? Normal naman lahat ang result ng anak mo. Normal lahat. Walang bakterya, walang amoeba sa pupo. Ang dugo, mas mataas lang ng konti ang white blood cells, pero everything is normal. So isip-isip ko, bakit ko gaari dinala sa ospital, normal pala lahat. Pero alam nyo, ang na-realize ko doon, may nanalangin kasi sa amin na ibang tao. At makapangyarihan ang panalangin ng taong matuwid para sa iyo. What if, sa pagbabad mo sa pag-ibig ng Lord, may ibang tao pala na nangangailangan na ikaw ang manalangin? What if may need kang ipag-pray? What if may need kang palang puntahan at kapalan din ang mukha mo para ipag-pray at i-share si Jesus sa kanila? What if kailangan mong i-invite ulit yung dating na isama mo na dito at hindi na nabalik? What if mas kapalan pa ang mukha na sa pag-i-invite, mas makulit ka at hindi ka natanggap na excuses basta mapasama mo sila dito sa church? What if ikaw lang ang iniintay ng church na ito para mapuno yung site na yun? Para mapuno yung site na yun? Para mapuno hanggang doon sa pinto? What if ikaw lang pala iniintay para magkaroon pa tayo ng upuan sa gilid na to? Magkaroon pa tayo ng upuan sa gilid na to para magkaroon tayo ng punong-punong aircon. What if ikaw lang pala ang inaantay ng Lord na kumilos at mag-invite, magkaroon at mapuno ng simpatsya para maraming tao, ang school mo, ang mga katrabaho mo, ang kumpanya mo ay madala mo sa Lord through JA1 Mataas sa Kahoy? What if this year, need mo lang palang bumabag sa pag-ibig niya? Gaya ng pag-boom ni JM sa Lord. Gaya ng pag-boom ni Gloria sa Lord. What if ikaw? You know, may nararamdaman kayo. Na-inspire kayo sa message na ito. Pero, after nito, pag-uwi mo, mamayang gabi, bukas, anong gagawin mo? Kilos. Humayo ka lang. Kahit mapahiya, kahit i-reject. Mag-invite ka, marireject ka. Okay lang yun.
Ang mahalaga, nasa presensya ka ng Lord. Palakpakan natin ang Lord. Ka-invite the whole band, please, whole band. Iiwan ko kayo ng verse na ito. I-devotion nyo po ito mamayang hapon. Sa English po, Psalms 133 verse 1. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Sa Tagalog, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Diba, ang saya, napakakahanga-hanga na tingnan kung ang bawat isa sa atin ay laging sama-sama. Kasi tayo ay hindi lang magkaka-church, hindi lang tayo magkaka-team, kundi tayo ay magkakapatid. If you feel that you are a part and important of this church, tumayo ka ngayong oras na ito. Come on. So ulitin ko, tingin sa tao, sentro kay Jesus, humayo ka lang. Woo! Pinakauli, bumabad lagi sa pag-ibig niya. As we sing this song, baba tayo sa pag-ibig niya. Damhin mo at purihin mo ang Diyos sa pamamagitan ng kantang ito. Pag-ibig mo'y ganyan, biyaya mo, hindi magwawakas. Pag-ibay mo, kalakasang wakas, kagalakan. Pumikit ka lang, hawakan mo yung puso. Habang pinapupurihan mo ang Diyos sa iyong puso. Come on. Sige, hawakan mo lang ang puso mo. At dami mo pag-ibig ng Diyos. Kung gusto mong itaas ang iyong kamay, kung gusto mong pumikit para maranasan ang pag-ibig ng Diyos, naman igis pag-ibig ko, Diyos. Nakamtan na kantahin natin bilang isang church. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mo'y tumigis, kalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na wala. Yung gustong mapuno ng simpatsya sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. Inyayayahan ko kayo na itaas niyo ang inyong dalawang kamay. Kung gusto nilang mapuno ng simpatsya sa mga hindi pa nakakilala. No, marami kang dalahin, marami kang pinagdadaanan, marami kang naitatago. Pero tumingin ka lang sa Kanya, di mo alam nare-resolve na ito ng Kanya.
Hayaan niyong ipanalangin ko ang mga nakataas ang kamay. Sabihin niyo ang panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako na mahal mo ko. Patawarin niyo ako. Kung ako'y walang simpatsya, kung iniisip ko lang ang aking sarili, kung nakasentro ang buhay ko sa nararamdaman ko, patawarin niyo ako. Tulungan niyo ako. Bigyan niyo ako ng biyaya na lalong kumilos, na lalong mag-invite. Bigyan niyo ako ng biyaya na maging A-group leader. Natutulong din ako at mananalangin ako para sa maraming tao. At alam ko po na sa darating na mga araw, ang pagpapala mo ay supernatural, siksik, liglig, at umaapaw. Salamat po. Ako na lang mananalangin, Panginoon. Kita mo puso ng mga nakataas ang kamay na magamit para mapuno ang church na ito at mapuno ang langit. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy kang maranasan, na patuloy bumabad sa iyong pag-ibig. Tulungan mo kami na may pamana sa ibang tao ang pag-ibig at kabutihan mo. Salamat po, aming Ama. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Come on.